Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihan Ama, Diyos na binigyan ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos na pinaprapamisa sa katato. Muli sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuli, inulmalhati, na dakilang sinasamba sa Espiritu sa katotohanan. Kami po ito sa puso ng papasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabuhilan sa bawat isa, upang kami po yung handa matulog lumakad sa iyong kabanaan at katingan. Lord, yung nawa na ang po ay iyong samahan, inyo na yung pagpapaginalan naman, mabuting ang lahat ng aming pangangailangan. Inyo po pagkaling ang mga may karamdaman sa sakit sa mga ni Cristo Jesus. Ikaw ang nangihinat at pinigatan, inyo po pagkakaan patatasin sa kanan ni Cristo Jesus. At ang lahat ng may iliwin tataas, ipagkalawin mo tuloy sa kanan ng aming Panginoon. Pagpanahin mo yung sa lahat. Ang nangihinat ng oras at mabuting balita ng aming iyahati upang ipagigay sa amin ng lakas at liwanag sa mga makikinig at makakaroon dito, upang ito'y maging lalo niya ng iyong mga tanda, himala, kapagalaghan, kapangyarihan at walang tigil na iyay at kapala. Ito po ang aming samot na namin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Huwag namin ang malakas ng ating buhay, wala ng makapangalan ng Diyos. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, Luke chapter 2, verses 22 to 40. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kabanatang 2, simula talatang 22 hanggang 40. Ito pong ebanghelyo ay kapistahan ng pagdadala sa ating Panginoon. Pag ganito po ako mabasa sa wikang Ingles. When the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord. A pair of doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord Christ. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes
in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel. The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, this child is destined to cause the failing and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them, at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Purihin natin ang malakas na buhay ng Diyos. Nang dumating ang araw ng pag-ibig sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat pangaling lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaki ito, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa pagtubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hihingi ng kautusan. Siya'y tinawag ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Ulit mo na, Panginoon, ang iyong kapanghalipin ayon sa iyong pangako. Niyang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Iwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay ka ng alam sa iyong bayang Israel. Namangha ang mga ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinaspasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahama o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hindi hahamakin ng marami. Kaya mahahayag ang kanilang iisip. Dahil dyan, ang puso ko'y para rin pinaraan ng isang palaraw. Naroon din sa templo ang isang propeta
At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos ang mga pag-aayuno at pag-alangin. Lumapit siya ng oras na iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaki malakas, marunong at kalulog-lulog sa paningin ng Diyos. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Pangalaman natin sa buhay ng Diyos. Mangyaring po magsibok ang mga kaibuan. Anyways, isang pinagpalang gabi po sa iyo lahat. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At pinagpalang gabi ay mga tanghaling hapon sa mga makapanood ng ating content sa kapangyarihan ng TV, YouTube channel, Facebook page, ganoon din sa UGC at sa Brothers channel, YouTube channel at Facebook page. Sana ako kayo nagdoon, ano man ang inyong pinagkakapalahan sa mga sandali ito, tinitiyak ko po ang bawat isa. May magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. At ang ulo ng makalangit na balita para sa linggong ito, dahil ang kapistahan dito sa bansang Pilipinas, kung tawagin ay Fiesta ng Candelaria. Amen. Amen po ba? Kaya tatawagin po natin ang paksang ito bilang ulo ng makalangit na balita, presenting Christ. Pagkatala dalhin si Kristo. Now, makikita po natin sa Ebanghelyo ating pong nabuhayan kung saan ang Panginoong Jesucristo nung siya po'y sanggol pa ay dinala ni Jose Maria, ni Jose at Maria sa templo ng Jerusalem, kung saan isang kilalang lingkod ng Diyos na matuhi at matapat sa Panginoon, na ang pangalan ay Simeon. At pinangako sa kanya ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang kaligtasan na gagawin ng ating Panginoon. Amen? Amen. May mga kamilis siya ang warang nito. Now, the question is, why presenting Christ all about? Bakit dalhin si Kristo ayon sa ating nabuhayang mensahe? Una sa lahat, higit sa lahat, ang unang dahilan, the first reason why presenting Christ is because Simeon see the salvation which prepared
in the sight of all people. Saan ko po hinango itong unang rason na ito? Tunghayan natin sa Luke chapter 2, verses 29 to 32. Ito ang sabi ni Simeon, nung kalong-kalong niya ang sanggol. Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles, and for the glory of your people, Israel. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong pangako. Yang nakita na ng ating mga mata ang iyong pagliligtas na ihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayan, Israel. So imagine, sinabi ni Simeon, kung kalong-kalong niya ang sanggol na si Jesus, habang pinagmamasdan niya sa kanyang pangkaraniwang mata ang batang Kristo Jesus, ang kanyang binita. Kunin mo na, O Diyos, ang iyong alipin ayon sa iyong pangako. Yan ang nakita na ng aking mga mata, ang iyong pagliligtas na inihahanda mo para sa lahat ng bansa. Amen. Kaya, mahalaga po nang i-present ang Panginoong Hesus nung siya'y sanggol pa sa Panginoon. Ito ay kapahayagan ng Panginoon para kay Kristo Jesus. Para ang pagliligtas na kanyang inihahanda para sa lahat. Amen. Yan po ang customary doon sa Israel. I-present ang firstborn name ayon sa iniutos ng kautusan ng Diyos. Amen po ba? Kaya mahalaga po na tayo po lahat ay malaman natin kung gaano kahalaga ang gagawin pagliligtas na kanyang inihahanda sa bawat isa. Purihin natin ang alasang Panginoon. Amen. Alam niyo, minsan at palagi may nagsabi sa akin, Kuya Ryan, ang pogi mo naman, pero joke lang yun. Tanongin niyo po kung bakit. Meron bang pogi na joke lang? Wala. Sapagkat lahat ng tao, lalaki man o babae, kawangis ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Kaya marami sa atin, atin lang natin, nakikinig ng Word of God.
pagsalita ay sos ang luluto. Tanongin niyo po kung bakit walang kapalupaan sa puso at isip ng mga tao di pa gaano kilala ang Diyos. Amen. Halimbawa, nagsimba ka ng linggo, ang saya-saya. Pagdating mo sa bahay, tatanungin mo pa ang iyong katulong, Inday, handa na ba yung isusunod ko mamaya? Ang sabi ng yaya, naku po, pasensya na po. Nakalimutan kong gawin ang pinapagawa mo sa akin. Alam mo, sabi niya, simpleng utos lang, hindi ko pa magawa-gawa. Alam niyo mo anong sagot ang yaya? Isang karismatic, sabi niya, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walang ako kausan. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, bato-bato sa langit, ang tamaan ng minsay na pahayalan ng Diyos. Kung saan ang isip at puso. Amen. At kapag pinakinggan mo, tinanggap mo, at inunawa mo ang mensahe na pahayagan buhay kay El Shaddai, tsak, lahat ng problema sa buhay mo, lulutasin namin siya. So yan ang unang dahilan kung bakit dinala si Jesus. Sapagkat nakita ni Simeon ang kaligtasan na inihahandog sa lahat ng bansa. The second reason why presenting Christ, because the child's parents marveled on what Simeon told about Christ. Namangha ang mga magulang ng bata dahil sa sinabi ng lingkod ng Diyos na si Simeon patungkol sa batang Jesus. Sapagkat sabi sa verse 33 ng Luke chapter 2, the child's father and mother marveled at what was said about him. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa akin. Talagang namamangha o napamangha si St. Joseph at si Mama Mary dahil saan? Doon sa sinabi ni Simeon. Doon sa binanggit ko kanina sa unang reason. Kitang-kita ni Simeon ang pagliligtas na inihahanda ng Panginoon Diyos para sa lahat ng tao. Amen. Sabi nga na tinawag ni Paul Wilbur, pray for peace, Jerusalem, city of our God. Our salvation, the salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Ang kaligtasan sa Espanyol, salvación. Amen. Kapag
ang mahalaga, ang kaligtasan alok ng Diyos ang ating maranasin. Amen. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat kanina dumating ako dito ng pagkaaga. Kung hindi ako nagkamali, around 4:30 ng hapon. Nga lang, nakasahan pa. Mabuti na lang, yung ating sa natin kapatid, big yung pinagkakabit sa speaker yun. Yung parang Brother Danny, nakita niya, ang aga ko tumatay. Amen. Minsan, dumarating kami, sino man sa akin, dumarating, nasa hilisong na. Minsan, dumarating, umakanta ka ng El Shaddai. Amen. Katulad na may yung likod, pagkagaling ng palayan, diretso na sa Sebastian para sa pagpinabuhatan. Dumating ako, kumanta na ng El Shaddai. Akala ko may sasalo sa akin. Yung mabuti na lang at nang dumating ako, papalapit lang natapos ang kantang El Shaddai. Kaya nag-diretso na ako. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang tawag yan, time management. Sabihin nyo, time management. Ito sariwa sa aking alaala yung kinuwento nakapikahan natin siya tayo pakano. Nataong kita siya ng araw ng misa de Gallo sa isang munting kapilya tulad dito. Sa lahat ng mga nagsisimba, isa na ito yung mga lamok sa kasinan. At ang homily ang pari sasabihin, tayo lahat ay nagkakatikon dahil sa pagmamahal ni Jesus. Ang sabi ng mga, dahil ko na yan, dahil ko na yan. Hindi pinansin. Tapos natuloy na ang homily. Sabi ng Panginoon Jesus, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Ang sabi ng mga, dahil ko na yan, dahil ko na yan. Hindi pa yung pinansin. Tuloy pa ang homily. Magpapa na kayo. Magkasundo. Ang sabi niya, dahil ko na yan, dahil ko na yan. Hindi ko na pinansin. Ika-apat ang ulit siya sabihin, repent and believe the good news. Ang sabi ng mga, dahil ko na yan, dahil ko na yan. Ang hindi man ang parang nakahin, halos nakiti ang bibig. Tapos ang ginawa nito sa mama, dinuro niya sabi, isang bibig pa. Dami niyang bibig ko parang dito. Patatapanan ko yan ang patindi. Alam niyo kung sabi ng mama, yan ang ipon natin. Ulitin natin ang malakas na Panginoon. So yan ang importante sa lahat. Makinig, tanggapin, at isatiwa ang mensahe at kapahayagan ni Yahweh Eshua. Amen? Sasabihin ng mga nanonood sa digital platforms, itong si Brother Ryan, kung ano mga pinagsasabi tungkol sa Philippines niya. Kapatid,
Friendship, ka-prayer partner, katubang. Remember this. Hindi si Brother Ryan America ang nagsasalita sa iyo. Mapa-computer man, mapa-laptop, o kahit cellphone o tablet. Ang naghahayag ng mensahe kapahayagan ay walang di iba, kundi ang buhay, banal at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi po ko nagpapatama kayo. Tinatama ko lang kung ano ang mensahe kapahayagan ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyong marami, friendship! Tandaan mo ito! May magandang bagay ang darating at naghihintay sa buhay mo. Ano ang sagot ng kapatid mo? Hulihin natin ang malakas ng Diyos. And last but not the least, finally, wala yata kwan nakakanta ng finally yan. Sabi ko, siguro kumakain ng pagkakas ko. Pulitin natin ang malakas sa Panginoon. Now, the third and final reason why presenting Christ
is because Simeon prophesied to Mary on what happened to her child in the coming days. Luke chapter 2, verses 34 and 35. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "This child is destined to cause the failing and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too." Binasbatan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin pinarahan ng isang pangaraw." Purihin natin ang Panginoon. Now, yun po sinabi ni Simeon, yan po'y nakaugat doon sa tinatawag na the 7 sorrows of Mary. The 7 sorrows of Mary. Isa sa mga 7 sorrows ng ating inang Birheng Maria. Yung pahayag ni Simeon na nagsasabi, ang puso mo'y parang pinarakan ng isang pangaraw. Kaya kung makikita po ninyo ang sacred image na tinatawag na Mater Dolorosa. Amen? Doon, makikita sari-saring balaraw ang tumarak sa puso ng ating mahal na Birhen. Bakit po? Doon mahahayag ang iniisip ng maraming tao. Ang matupad yun, alam niyo kung bakit? Sapagkat ibinuwis ni Kristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw, ako, tayo lahat maging nanonood sa digital platforms ng Kapahayagan TV at UGC. Mahal tayo ni Yahweh Eshua. Katulad ng pinopost na awit na nilikha ng inyong lingkod, Panginoong Jesus kami inahangin. Panginoon kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inaako mo sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin. Panginoong Jesus kami iyong hamuin. Panginoon kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inaako sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin. Sa iyong mga alata
puso mo'y para na rin tinarakan ng isang paraan. Kaya naghirap ng dusa at namatay sa krus ng Kalbaryo. Mahigit 2,000 ang nakalipas upang ikaw, ako, tayo lahat ay iligtas mula sa bitag na ating pagkakasala. Napapumuhot yung palapak ng ngayon siya na yun. At bilang pangwakas ng mensaheng ito, dahil sa pagdadala sa ating Panginoong Jesucristo sa templo, malaman po natin na si Jesus ay tunay na Diyos Anak. Siyang ikalawang persona sa Santisima Trinidad, ang ating dinadakila at pinangangalan. Siya'y tapat kailanman. Taas ang lahat ng nais itaas sa Panginoon habang inaawit ang choir ng awitin ito. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala. Taas ang lahat ng bagay na yan. Sa
rin mga pakingkod. Kami po'y patawari kung kami ay mga pagkakamali at pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, alay po namin sa iyo ang aming taus-puso ng pasalamat. Sapagkat kasabay ng ordinary Jubilee Year of Hope na dinigaranan Simbahang Katolika. Tanging pag-asa ang galing sa iyo ang siya namin hangat. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat na nandito sa iyong mananaharaan. Pagpalain mo rin po ang mga nagtatuloy ng gawain ng pinasadahan nito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod. Kasama ang mga aming panunog at lahat na narito. Patuloy mo po silang pagpalain. Sundan mo po ang iyong mga tanda, himala at kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya kapala. Maging mga nakatunghay sa content na ito sa YouTube at Facebook, patuloy mo po silang pagpalain. Sundan mo rin po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya kapala. Pagpalain mo ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na isasin panyo at iba pang bagay na kanilang pinataas. Inyo pong gamitin bilang mga